Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Heat naka-jackpot, nakuha si Norman Powell na hindi isinuko ang mabigat na asset. James Wiseman may tsansa na sa Pacers matapos mawala si Turner. At Warriors, isa sa lumapit kay Brogdon. Na-trade na naman si Norman Powell sa ikatlong pagkakataon. Ipinagpalit siya ng Los Angeles Clippers sa Miami Heat bilang bahagi ng isang 3-team trade na kinabibilangan din ng Utah Jazz, ayon kay Shams Charania ng ESPN. Ang veteranong forward na si John Collins ay lilipat mula Jazz patungong Clippers, habang sina Kevin Love, Kyle Anderson at isang second round pick mula sa LA ay pupunta naman sa Jazz. Napunta na ngayon sa spotlight ang kinabukasan ni Powell dahil may kontrata lamang siya hanggang susunod na season. Noong bisperas ng free agency noong Hunyo 2 taon ang nakalipas, iniulat ni NBA insider Mark Stein na tinitingnan ng Clippers ang posibilidad na i-trade sina Powell at Marcus Morris Sr. matapos nilang i-waive si Eric Gordon na nakasave sa kanila ng $110 milyong sa luxury tax. Iniulat din noon ni NBA insider Jake Fisher na maraming tao sa liga ang naniniwalang available si Powell para sa trade. Bagamat pinili ng Clippers na panatilihin siya sa nakalipas na 2 season, sa wakas ay na-trade na rin siya ngayon. Ginugol ni Powell ang unang 5 taon ng kanyang career sa Toronto Raptors, ngunit na-trade na siya ng 3 beses mula noon. Ipinadala siya ng Raptors sa Portland Trail Blazers at ipinagpalit naman siya ng Blazers sa Clippers. Sa kabila ng kanyang paglipat-lipat ng teams, umangat pa rin ang laro ni Powell bilang scorer sa mga nagdaang taon. May average siya na 17 puntos, 3 rebounds, 2 assists at 1 steal kada laro, habang may shooting percentage na 47% mula sa field at 40% mula sa 3-point range sa loob ng 4 na season. Ang husay niya sa outside shooting ang naging pangunahing dahilan kung bakit naging mahalaga siya sa mga posibleng trade partners, lalo na nang naging malinaw na sinusubukang i-trade siya ng Clippers. Magagamit niya ang kakayahang iyon sa Miami upang samantalahin ang espasyong nalilikha ni na Tyler Hero at Bam Adebayo, tulad ng ginawa niya kasama sina Kawhi Leonard at James Harden sa Los Angeles. Bagamat hindi niya tuluyang babaguhin ang direksyon ng Heat, kaya niyang uminit sa opensa at magpakawala ng 20 o higit pang puntos sa kahit anong araw. Isa rin siyang playoff-tested veteran na may 71 postseason games sa kanyang career, kabilang na ang pagkapanalo niya ng championship kasama ang Toronto. Kung maaabot niya ang inaasahan sa kanya, magiging mahalagang bahagi siya ng opensa ng Heat habang sinusubukan nilang sumabak muli sa laban sa Eastern Conference. Sa sumunod na balita naman, noong Hunyo 22, halos 3 oras na lang ang layo ng Indiana Pacers mula sa posibleng pinakamalaking panalo sa halos 50 taon na kasaysayan ng kanilang prangkisa. Ngunit makalipas lamang ang mahigit 2 linggo, nagmamadali na silang buuin muli ang isang matinong lineup na kayang makipagsabayan sa Eastern Conference sa susunod na season. Ang tila panaginip na karanasan sa playoffs ay biglang naging isang masakit at bangungot na halos kasing hirap unawain gaya ng matitinding tagumpay na nauna rito. Halos wala pang oras ang mga fans para maproseso ang kanilang emosyon, at ganun din ang pamunuan ng team. Matapos mawala si Tyrese Haliburton dahil sa matinding Achilles injury sa Game 7 ng NBA Finals, at makita si longtime center Miles Turner na pumirma ng $100 at $7 milyong na kontrata sa Milwaukee Bucks, nakatuon na ngayon ang Pacers sa pag-aayos ng dati pinupuring roster depth na ngayon naging kahinaan. Ayon sa reporter na si Tony East, pipirma ang Pacers kay James Wiseman sa isang 2 taong minimum na kontrata. May kasamang player option sa 2 taon at partial guarantees ang kasunduan. Si Wiseman, na number 2 overall pick, ay napunit ang kanyang kaliwang Achilles tendon sa unang laro noong nakaraang season. Magkakaroon siya ng pagkakataong gumawa ng magandang impression sa Indiana sa pagbabalik niya sa team na nagtiwala sa kanya noong Hulyo. Kapag siya'y ganap ng nakarecover, may tsansa siyang maging regular na bahagi ng rotation. Ang pag-alis ni Turner, na naging mainit na paksa sa mga fans, ay nag-iwan ng malaking puwang na kailangang punan. Si Isaiah Jackson, na nagtamo rin ng season-ending Achilles injury makalipas lamang ang injury ni Wiseman, ay napapabalitang posibleng makakuha ng bagong kontrata ayon din kay East, at maaari ring madagdagan ang kanyang playing time.
Ang bagong recruit mula sa trade na si Jay Huff ang inaasahang magiging starter at maaaring manatili rin sa rotation ang muling umaangat na veterano na si Tony Bradley. Sa madaling sabi, lubhang hindi tiyak ang estado ng frontcourt ng Indiana sa ngayon. Tinatangkang bigyan ng Pacers ang sarili nila ng maraming option tungo sa tagumpay at isa sa mga pinakakapanapanabik ay ang former top prospect na si Wiseman. Hindi niya nahanap ang kanyang lugar sa Golden State Warriors o sa Detroit Pistons, kung saan siya ay nag-average ng 9 na puntos at 5 rebounds sa loob ng 18 minuto kada laro. Gayunpaman, 24 na taon pa lamang siya, kaya posible pa rin ang kanyang breakthrough. Kailangan lang niyang kumilos agad. Marahil ang silver lining sa lahat ng kamalasan ng Pacers kamakailan ay ang posibleng pag-angat niya. Sa huling balita, si Malcolm Brogdon ay naging mainit na pangalan ngayong off-season bilang isang posibleng i-trade o i-buyout na player. Hawak ng Washington Wizards ang karapatan kay Brogdon, ngunit bukas sila sa pakikinig sa mga offer mula sa iba't ibang team sa liga para sa isang potential na sign and trade. May mahabang kasaysayan si Brogdon bilang isang maaasahang guard, kaya hindi nakapagtataka na maraming teams ang interesado sa kanya. Saan man siya mapunta, agad siyang makakatulong. Ayon kay NBA insider Jake Fisher mula sa The Stein Line, may 8 teams na nakipag-ugnayan sa Washington Wizards ukol kay Brogdon, bawat isa'y may iba't ibang antas ng interes. Kabilang sa mga teams na ito ang Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings at Milwaukee Bucks. Binanggit din ni Fisher na mas magiging malinaw ang sitwasyon ng market para sa mga guard kapag naging pinal na ang desisyon ni Bradley Beal. Si Bradley Beal ang pangunahing piraso na hinihintay sa backcourt market ng NBA. Kapag siya ay na-trade o na-buyout, inaasahang susunod na gagalaw ang market para sa mga guard tulad ni na Russell Westbrook, DeAnthony Melton at Ben Simmons. Sa kabila ng hindi pagiging natural na point guard, kilala si Melton bilang mahusay na defender. Ang malaking interes ng mga teams kay Malcolm Brogdon ay nagpapakita ng halaga niya sa darating na season. Bagamat madalas ma-injure si Brogdon, mataas pa rin ang demand sa kanya dahil maraming teams ang nangangailangan ng backcourt depth. Kabilang dito ang Clippers at Warriors na kailangan ng backup guards, Suns na kulang sa tunay na point guard, at Bucks na maaaring kunin muli si Brogdon matapos mawala si Damian Lillard. Sa kabilang banda, ang mga teams gaya ng Lakers, Timberwolves, Pelicans at Kings ay hindi ganun kaapura sa guard positions gaya ng Clippers, Warriors, Bucks at Suns. Sa edad na 32 taon siya ay nahirapang manatiling healthy, nakalaro lamang ng 24 na laro para sa Wizards noong nakaraang season at 63 laro sa huling 2 taon. Nag-average siya ng 12 puntos at 4 na assists pero bumaba ang kanyang 3-point shooting sa 28%. Sa gitna ng rebuilding phase ng Wizards, tila kailangan na ni Brogdon ng bagong kapaligiran na mas angkop sa isang veteranong player.